Pepsi, Coca-Cola, Royal True Orange, soda water. Yan. Yan lang ang soft drinks nung araw. Ano ibig ko sabihin? Dumami ang soft drinks ngayon. Ang dami-daming iinumin ngayon soft drink. Kasi malakas pagkakitaan ng soft drink. Malakas ang kita dyan. Yumaman sila ng bilyon-bilyon dyan. Ganyan din ang reliyon, kaya dumami reliyon. Malakas ang kita ng mga pastor na nanloloko. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, and we are back at it against another na naman po na episode. And actually, this episode is somewhat related to what we had the last time. Dahil po, the last episode, what we did, we gave a reaction to celebrities, dalawang artista, si John Regala at si Bayani Agbayani na nagtanong nga po kay Brother Eli. And this is a continuation. So, dahil nagustuhan niyo po yung episode na yun, may mga nagme-message po sa atin, nagpapadala ng iba pang mga celebrities. So, once again, we'll have two more na celebrities for this series. So, ito po si Miss Jackie Lu Blanco na nagtanong kay Brother Eli. And I think the second one would be Alessandra De Rossi. Ano po? So, sa mga visitors po, sa mga baguhan, welcome po kayo sa Usap-Usap University. At sa atin po, mga ginigiliw na subscriber na mahal ko, more than 136,000 na po. Kung di po ako nagkakamali, maraming salamat po. So, sa akin pong background sa pag-aanalisa ng mga argumento na mga sagot po ni Brother Eli, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin? Pero dahil tayo ay nasa university, sa Usap-Usap University, ang atin pong tuition, ang pag-click ng like or thumbs up mga kayuthi. So ano pang hinihintay natin? Let us watch this video together. Sabay niyo po ako. Let's go. Ako, naniniwala ko that whatever I ask in His name ay ibibigay niya sa akin. Kaya lang minsan, hindi kaagad ibinibigay. Ang tanong ko po, if you ask for something and it is not given, does that mean that it is not for you? Or maybe God will give you something else? Or maybe ang hiningi nyo ay hindi naayon sa Kanya? Ganun po ba yun, Brother Eli? You have said the answer, Jackie Lu. 4:3 ng Santiago, sometimes, in these circumstances, kahit mag-iiyak ka na mag-iiyak, hindi niya ibibigay sa'yo. 4:3 of James. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Sometimes, we are asking the Father, not necessities, but what we want. Ang hindi alam ng iba, the secret of prayer is that we must ask the Father necessities in life. Not what we want. 5:14 of the book of 1 John, it says, Confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. if we ask anything according to His will, kung hihingi tayo ng anumang bagay, kahit ano pa yon, kung naaayon sa Kanyang kalooban, bibigay niya yon. So, Brother Eli was able to mention yung comparison ng need at saka ng want. Ano po? So, ang secret daw for the prayer to be successful, sabi ni Brother Eli, is you have to ask for the things that you need, not necessarily the things that you want. So, alam po natin yan. I remember this discussion when I was in high school na yun nga ang pinagkakaiba ng mga bagay na kinakailangan mo at mga bagay na gusto mo lamang. Pero pag hindi niya binibigay, hindi ayon sa kalooban niya yon, maaaring ikakasama mo yon. Halimbawa, humihingi ka, gusto ko sports car, gusto ko magpatakbo ng 280 miles per hour. Magiging para kang si Paul, si Paul Walker, you cannot walk anymore. Dahil wasak yung kotse ni Paul. Nakita nyo? Kaya kung minsan, ayaw ibigay ng Diyos agad sa kanyang mga anak, yung hinihingi nila, baka ikakasama nila. Minsan naman, tinitingnan ng Diyos yung patience mo, your trust, your belief. Parang si Abraham, nang humingi si Abraham ng anak, 20 anyos pa lang yata siya, humingi na siya ng anak eh. Nang bigyan siya ng anak, 86 years old na siya eh.
Nung ipanganak niya si Isaac, yung talagang anak niya, magwa 100 years old na siya. So he was praying for so long a time. Ito pa isang example. 1:5 of the book of Luke. Let us read. There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias, of the course of Abijah, and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. And they had no child, because that Elizabeth was barren, and they both were now well stricken in years. And it came to pass that while he executed the priest's office before God in the order of his course, according to the custom of the priest's office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord. And the whole multitude of the people were praying without at the time of incense. And there appeared unto him an angel of the Lord, standing on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said unto him, Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Very popular yan si John the Baptist. Pero ang kasaysayan niya, yung kanyang magulang, pareho ng stricken in years si Zechariah and Elizabeth. At matagal silang nananalangin sa Diyos, but hindi binibigay. Pero nung the right time, in God's time, binigay. At ang kanilang naging anak is one of the most popular figures in the Bible. And that was John the Baptist, the one who prepared the way for the Lord Jesus Christ. So, isang dahilan ba't hindi mo agad natatanggap? Because it is not yet the perfect time. Meron namang isang dahilan pa na kung ba't hindi tinatanggap o binibigay ng Diyos ang ating hinihingi. Kasi sabi dun sa 9:31 ng Juan, Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. merong mga tao hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. Wala silang Diyos sa buhay, di sila naniniwala sa Diyos, pero nananalangin sila. Pero sabi ng Biblia, kung ang sino man tao'y maging mananamba sa Diyos, matuto tayo ng pagsamba sa Diyos, ginagawa ang kanyang kalooban, pinakikinggan niya. Pero kung makasalanan ka, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Okay. Alright. Pasensya na, Brother Eli, I have to pause it there. At sa mga viewers po natin, wag po sana kayong magalit sa akin kung pinapost ko po dahil ito po isang reaction channel. But anyway, gusto ko pong i-mention syempre yung tanong po ni Miss Jackie Lou Blanco, very popular 1980s star. Ang kanyang pong tanong syempre, ano ang rason kung bakit yung mga prayers natin, yung ating mga hinihiling sa Diyos, ay hindi binibigay ng Diyos? So, sinagot ni Brother Eli, 3 main reasons kung bakit nagsasay no, nire-reject ng Diyos ang ating mga panalangin. Number 1, He may see it as something that is dangerous sa'yo, na pwede mong ikapahamak. And interestingly, if you notice, ang halimbawa ni Brother Eli ay isa ding artista na si Paul Walker, which is, I think you know him so well. Sadly, siya po ay namatay, dahil siya po ay masakay sa isang sports car at siya ay na-aksidente. He starred in the Fast and Furious franchise. And I remember, everyone was devastated when he died. Number 2, God is looking into your patience and trust and belief. And yung halimbawa nga ni Brother Eli is kay Abraham. So alam po natin na si Abraham ay naging ama, matanda na siya, Unlike sa what was mentioned by Brother Eli na 20 years old, humihiling na siya, and God was testing his patience. So yun po ang nangyari. And number 3, isa pang reason na hindi pinapakinggan ng Diyos is kung ikaw ay isang sinner o hindi ka namumuhay according sa will of God. So sinasabi ni Brother Eli, kahit gaano pa yung prayer mo, kalakas, gaano pa ka-consistent, pero dahil you are a sinner and you don't follow the will of God, He will never hear it. Sabi ng Biblia, nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Pero kahit makasalanan ka,
Kung ikaw ay naging mananamba sa Diyos, nagbalik loob ka, at ginagawa yung kalooban ng Diyos, pakikinggan ka niya. So there are three possible reasons. It is not for you, it is something bad, at wala sa timing, hindi pa sa tamang panahon, or God maybe meant something else for you. Hindi pa talaga para sa'yo. Maaaring meron pa siyang mas maganda para sa'yo. Yun ang mga reasons kaya hindi natin agad natatanggap, hindi agad ibinibigay. At ang dapat makaapi sa atin is this: we are God's servant. We are servants. We must be pleased on whatever we have. We do not have the right to demand from the Lord. We are under His mercy. Ako, yun ang aking, yun ang laging nag-aano ng kalooban ko. Kung wala ako nito, wala ako noon, I do not have any right to demand it from the Lord. I can request, I can ask a favor, but if He do not give it, I have nothing to blame, because He is my Lord, I am just a servant. I hope you understand my answer. Yes po, Brother Eli. Marami pong salamat. Okay. So, very interesting yung point ni Brother Eli, ano? He said that we have to be content on what we have. And sinasabi niya, no, we can request, we can ask from God, but we should not demand from Him. Dahil nga, sinasabi niya na tayo ay servants lamang and we are living under His mercy. Makes sense. Although, I would like to mention mga kayuthi, if you also notice kung paano sumagot si Brother Eli kanina, dahil ang kanyang mga guest ay mga artista, because I also see your, other na mga celebrities dito, there are groups of people that speak in Taglish, katulad ko. So, notice how Brother Eli adjusts his way of answering. Ikumpara po natin yan sa mga Bible expositions, for example, sa isang probinsya, where he would also adjust to the language of those people asking kung Ilocano, mag-mention din si Brother Eli o magpapabasa ng sitas in Ilocano. Kung nasa Tagalog speaking place, of course, so Tagalog din ang gagamitin ni Brother Eli. So, dyan mo makikita yung pagiging responsive ni Brother Eli, hindi lamang sa kung ano yung tinatanong, kundi mismo paraan ng pag-communicate. So ano ba yung impression na binibigay sa atin yan? Ibig sabihin, it shows your sincerity na sagutin yung tanong, yung individual at particular na question ng isang tao. So with that additional effort, ikaw ay nakikipagkapwa-tao ng mas tama, ikaw ay mas nagiging relatable dahil ang sagot mo at ang iyong communication style ay akma sa nagtatanong. So second video naman mga kayuthi, I believe would be Alessandra De Rossi's question. Brother Eli. Natatawa naman ako. Bakit po iba-iba ang relihiyon? Kasi minsan nalilito ako, hindi ko na alam kung ano yung tama. May ganito, may ganyan. Or may Christian naman, pero iba rin yung sekta ba tawag doon? Or denomination. Yep. Minsan nalilito na ako, hindi ko na alam baka nasa mali ba ako, nasa tama ba ako. Pero although mali man ako, tama, alam naman ni God na yung ginawa ko, yung feeling ko tama lang sa akin. Pero paki-explain nga, sige nga. Sige, pagpalabas ko nito. Yan po. Sige. Explain natin sa kanya. Salamat sa iyo, Alessandra. No? I want to be as frank as you are. Prangka kasi yan eh. Basta pag siya hindi siya conforme. Hindi siya natatakot kahit kanino. Basta gusto niyang sabihin, sinasabi niya. Ganon din ako, Alessandra. Sapagkat frankness is being faithful. Ang pagiging prangka ay pagiging matapat sa kapwa. Sabi nga ng kawikaan Tagalog, ang pagsasabi ng tapat, pagsasamang maluwat. Sa tanong mo, nalilito ka, maraming relihiyon. Dapat alam mo yung reason bakit dumami ang relihiyon. That is the first and foremost thing that you have to know. Bakit dumami ang relihiyon? Ang sabi sa Biblia, sa 2 Korinto 2:17, ganito ang sabi. Pakibasa, kapatid na Daniel. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo.
Yun pala. Kaya pala dumami. Sabi ng apostol na si Pablo, hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Marami pala nininegosyo ang relihiyon. Kaya dumami relihiyon. Bigyan kita ng halimbawa kasi bata ka pa eh. Noong panahon namin, ang soft drinks, Royal True Orange, Coca-Cola, Pepsi, soda water. Soda Apat water. lang. Pepsi, Coca-Cola, Royal True Orange, soda water. Yan. Yan lang ang soft drinks nung araw. Ano ibig ko sabihin? Dumami ang soft drinks ngayon. Ang dami-daming iinumin ngayon soft drink. Kasi malakas pagkakitaan ng soft drink. Malakas ang kita dyan. Yumaman sila ng bilyon-bilyon dyan. Ganyan din ang relihiyon. Kaya dumami relihiyon. Malakas ang kita ng mga pastor na nanloloko. Yan ang dapat natin makita. Kaya dun sa Geneva Bible, yung isa sa pinakamatatandang sali ng Bible, I will read in the Geneva Bible. Will you please read that, Brother Daniel? 2:17 of the book of 2 Corinthians. So, ang tanong nga po, syempre dito ni Miss Alessandro De Rossi is bakit daw ang dami ng reliyon, ang daming sekta, ang daming denomination. So, syempre, isa sa mga unang paraan ng pagsagot first ni Brother Eli is ang pagsabi sa behavior ni Alessandra, which is very direct, very frank. So, sinasabi ni Brother Eli, he appreciated her for that, saying na ang pagiging prangka kasi ay pagiging tapat. And in a way, it's also being honest with what you feel. Dahil para sa iba, kung hindi sila nagpaprangka, they're lying to themselves. In fact, those people na would speak expletives, for lack of a better term, offensive words, iba naman nagmumura, quote-unquote. Actually, meron na pang research niya na they are more honest, they are more sincere. But anyway, notice also that Brother Eli mentioned mga pastor, dahil nga sa kinakalakal nila, ang relihiyon, yumaman yung mga pastor na ito. Take note that he used the word pastor dahil ang tanong is sekta at denomination. So napaka-importante pong maging responsive tayo sa mga uri po ng pagtatanong using the keywords that would seem appropriate. For we are not as many which make merchandise of the word of God, but as of sincerity, but as of God in ye sight of God speak we in Christ. Makikita mo, pati English yan Old English Matanda na kasing salin yan For we, double E pa yung I niya are not as many which make merchandise of the word of God. Yon. Marami pala nangangalakal ng salita ng Diyos. Kaya titingnan mo, kapatid, ang relihiyon, nangunguwarta ba? Nagpapapera ba sa tao? Namemera ba? Sigurado, hindi sa Diyos yan, di totoo yan. Kasi ang tunay na relihiyon, ang aral hindi ibinebenta. Meron, pag nagpabinyag ka, magbabayad ka. Pag nagpakasal ka, magbabayad ka. Pag nagpakumpil ka, magbabayad ka. Pag namatay ka, magbabayad yung kamag-anak mo pagka ikaw ay ipinanalangin o ipinagnobena o ipinagmisa. Magbabayad pa rin. Sa Biblia, walang bayad ang ebanghelyo, ang aral. Basahin natin ang 2 Korinto 11:7. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mga taas, dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos? Maliwanag ang sabi ni San Pablo, ipinangaral ko sa inyo walang bayad ang ebanghelyo. Meron nangangaral, may bayad, pati libro binibenta, gaya ng mga saksi ni Jehova. Tiyak na tiyak natin yung mga relihiyon na yan, negosyo. At pagka ang relihiyon,
ginagawang negosyo or a form of merchandise, hindi pwedeng sa Diyos ang relihiyon na yan. Walang possibility na yung relihiyon ay totoo pagka ginagawang merchandise o negosyo ng kanilang mga pastor, ang kanilang relihiyon. At ang isa pang dapat mapansin sa relihiyon, kahit lahat pa magsabing sila'y Kristiyano, Kristiyano Katoliko, Kristiyano Sabadista, Kristiyano Saxinioba, Kristiyano ng Mormons, Kristiyano rin ng mga Baptista, Kristiyano rin ng mga Evangelical, Kristiyano rin born again. Kahit lahat magsabing sila'y Kristiyano, hindi ba kaya na kung nagsasabi silang sila'y Kristiyano, Kristiyano na nga. Ang tunay na Kristiyano, sumusunod sa lahat ng aral ni Kristo. The entirety of the teachings of Christ are being followed by true Christians. The fullness of the teachings of Christ. 28:20 of the book of Matthew says, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. The instruction of the Lord of Christianity is to teach all things whatsoever I have commanded you. Kailangan ituro lahat. Marami nagsasabi, Kristiyano, inalis yung ibang turo ni Kristo Yung iba naman, dinagdagan. Ang idinagdag pagkakakwartahan, mga bayad, mga offering, mga kung ano-ano, mga tithes, mga kung ano-anong pagkakatirahan yan ang idinagdag. Kaya ano ka lang, ingat ka lang kapatid, baka isa ka sa mga nadadaya o madadaya. Ingat ka, pag ang religion ay a money-making institution, if a religion, if you cannot see in such religion a form of sacrifice, service to man and service to God, especially, service to humanity, ang ginagawa service for themselves only, enriching themselves, accumulating wealth from poor people who are more than needy than them. Imagine a billionaire pastor ask contributions from members in the squatters area. The less fortunate is giving more fortune to the fortunate. Is that justice? Kailangan ba na ang pastor na bilyonaryo na humingi pa ng pera sa mga squatter? O kailangan siya ang magbigay sa squatter? Sagutin mo lang yung tanong ko. With justice and equity, you will know what true religion is. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid na Alessandra. Thank you. I appreciate your tweets in my tweets also. Okay, maiksi pala yun. So, marami naman po sa mga viewers natin na magsasabi, bitin. Pero gusto ko lang po magbigay po ng kaunting input doon po sa last video po natin, tungkol po sa tanong ni Alessandra De Rossi patungkol nga sa mga sekta, mga denomination, nakakalito. And I have to really agree. The thing is, we have thousands of religions, not just here in the country, but all over the world. We're talking about different faiths, different beliefs. And honestly, my only issue as to those churches that they would say that they are the one true religion, ang issue ko po dyan is the difficulty for people to find out about this one particular religion. Dahil if we were to believe the Bible, the message is for everyone to be saved. And I remember, if a religion, for example, it's the true religion, as they claim it to be, it was founded in America, for example. So we may think that na if they are the one true religion, dahil ito ay based sa America, so mga Amerikano lang predominantly ang maliligtas, as it is with the Philippine Church, for example. And interestingly, these kinds of movements, we would really see it sa charismatics sa America, yung mga televangelists sa America 70s and 80s, and it's brought here in the country sa Philippines naman, late 80s, 90s, and
and 2000s. Ngayon sa Africa, sobrang lakas din ng mga evangelical movements din po doon, no? Talagang by the thousands po yung kanilang mga crowd. So, please comment below mga ka-U3. What do you think about this fact? Having a one true religion, it could really be quite confusing. And what can you say about those people na are just stuck in their own religion na kung saan yun yung kinamulatan nila, yung iba, like what I mentioned, ang predominant na religion dito sa Pilipinas ay Katoliko. So, hindi lamang yan sagrado Katoliko, kundi sarado Katoliko pa, no? So, what can you say about that, mga ka-U3? And for those who have transferred and converted, quote-unquote, to another religion, maybe you can also tell us your conversion story. So, comment below, mga ka-U3, ano pong masasabi nyo? Although, I also did like on the first part yung sa question po ni Miss Jackie Lo Blanco. I appreciate her question. It is a very logical and very smart question too. And of course, sa question naman ni Alessandra De Rossi, it's much more on the actual and real confusion talaga that we may experience. And hopefully in the future episodes, sana mapanood pa po natin yung iba pang discussions ni Brother Eli as to the one true religion or the true Christianity. Dahil sabi niya nga po, ito pong evangelicals, itong mga Katoliko, Saksi ni Jehovah, mga Mormons, mga Baptist, may mga dagdag bawas na raw po kasi, which would make it not the true Christianity. Oh, so mga ka-U3, what can you say about this episode? And sa atin po mga viewers, you know what to do. Click subscribe po, ito po ay baguhan. First time mo, you can also watch this video here and meron din po tayong playlist dito. And sa next episode natin, we'll continue with this series, mga celebrities, dahil may mga nagsasend po talaga sa atin sa Facebook. Ano po, salamat po sa inyong mga links na binibigay. Other celebrities, so compilation, maybe 2 or 3 in our next episode. And I'll see you guys next time. Peace, bye-bye.